So ayun na nga mga Mars, another day, another vlog. Monday na naman mga Mars ko, kaya naman nandito na naman tayo sa ating duty. At ayan, dito nga sa paghahatid kay Tantan ay kasama ko dahil didiretso na nga kami dito sa may Alabang Central Market para nga mamili ng pang-ulam namin. So talagang hinahanap-hanap ko ng mga Mars na magkaroon talaga ng stock ng mga ulam para nga madali na lang sa akin kung ano nga ba ang dapat namin lutuin sa araw na ito at sa kinabukasan. Dahil ayun, simula nga na naubos nga yung stock namin sa rep ng mga ulam, mga halos isang linggo rin yun. Kaya napansin ko na mas naging magastos nga kami sa pagbibili nga ng mga ulam. Unlike nga kapag namamalengke kami at nagkakaroon kami ng stock ay talaga naman naaayos ko or na-organize ko pa yung mga uulamin namin. For example nga, bibili nga ako ng 1 kilong baboy ay naku, hahati-hatiin ko yan at ihahalo ko nga lang yan sa gulay. At kung minsan naman, isda naman ang ulam namin, papartnerin ko lang yan ng pritong talong o kaya naman ng okra. At ayun mga Mars ko, kapag wala talaga kaming stock sa rep, ay naku, napapabili talaga kami sa labas. So hindi nga kakasya sa amin yung isang order lang mga Mars ko, kaya naman talaga napapadalawang order kami. Lalo na nga ngayon, sila mama at papa nga ay kasabay na nga rin sa mga inuulam namin para nga isahan na lang at mas makatipid kami. So kung wala nga kaming stock ay nako, hindi lang talaga isang beses or 2 beses kami napapabili ng ulam. Kaya naman sabi ko kay Jowa ay nako, hindi pwede yan, tara't na pumunta ng palengke. And ayun nga, pagka uwi ko ngayon, ugasan ko nga lang pala muna dito yung mga pinagkainan namin kaninang tanghali, and then ayan, inasikaso ko agad itong mga ulam para nga hindi mamaho. And sa ngayon, puro karne nga lang pala muna ulit yung makikita nyo dito dahil hindi pa nga kami namili ng gulay. So ang ginagawa ko na lang kasi mga Mars ko ay pinapadaan ko na nga lang si Jowa kada nga magsusundo siya kay Tantan para naman yung lulutuin nga namin na gulay fresh na fresh pa. So meron kasi siya lagi nadadaanan na bilihan nga na gulay na 20 pesos lamang ang tumpok o kaya naman 10 piso lang ang tali at marami na yon. And ayan, napabili nga rin pala ako na itong chicken breast para naman sa gagawin kong kinemeng cordon bleu. Hala, may pabago-bago pa. And then dito nga yan, inaasikaso ko na nga ipag-chop at paghahati-hatiin nga itong mga karne. Alam ko na kung ano nga ba yung mga lulutuin or ano nga ba yung mga dapat ihalo namin sa may gulay. And ayun, tuwang-tuwa nga ako kay Jowa na sabihin nga, tingnan mo ang ganda-ganda na itong lagayan natin ng ulam. Nagamit pa kasi namin mga Mars yung pinaglagyan nga na itong ulam burger para nga maging organizer na itong aming mga ulam. O diba, for the tipid? And as always mga Mars, ayan, kapag mamimili na ako ng ulam or inaayos ko na to, naglalagay na pala ako dyan ng label para alam din ni Jowa kung ano yung dapat kunin kapag siya ang magluluto. So minsan kasi mga Mars, ang routine nga namin ni Jowa, kapag ako nga ay gumagawa ng content or ako naman ay nagvo-voice over, habang nagbabantay nga siya ng munti naming tindahan, nag-aasikaso na rin siya ng uulamin namin. O diba, ang biggest flex ko talaga yung Jowa ko, maaasahan talaga sa gawaing bahay. Huy! Oh, shot, ayan nga mga Mars ko, natapos na nga pala ako sa pag-aayos na itong mga uulamin namin at okay na, approve na, mga gulay na lang talaga ang kulang. Talaga makakahinga na ako ng maayos at hindi na magtatanong anong ulam. Hala! So ayan, isa-isa ko na nga yan nilagay dito sa aming freezer. At syempre, ang susunod na kabanata nga ng ating buhay ay ang paglilinis naman itong lababuhan para naman hindi mangamoy dito, diba? So bali, pinatakan ko na nga pala dyan ng Sunrox dahil alam niyo naman yung mga dugu-duguan ay talaga nagsiksikan dyan sa mga gilid-gilid at brinash ko na rin to. O diba, marami tayong energy ngayon kasi Monday pa. Pero sa mga susunod na araw, ayan na naman tayo. O siya, hanggang dito na lang muna mga Mars. Yun lang. Bye-bye!